Gustong palutangin ng ilang kongresista si dating Undersecretary Adrian Bersamin para daw bigyang linaw ang mga text messages umano nila ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa mga kickback. Narito pong report ni Marian Enriquez. Nanindigan si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na dapat imbestigahan at ipatawag ng ombudsman si dating Undersecretary Adrian Bersamin. Kaugnay ito ng mga nakita niyang screenshots ng palitan umano ng mensahe ni Bersamin at ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakasaad sa mga mensahe ang umano'y pagtanggap ni Pangulong Marcos ng 8 billion pesos na kickback at may computation pa raw kung paano ito ginasta noong 2025 midterm elections. Kwento ni Tino, ang lahat ng nalalaman niya tungkol dito ay galing kay Batangas Representative Leandro Leviste. Pinakita pa raw ni Leviste ang umano'y CCTV footage ng pagpunta ni Bersamin sa bahay niya para gawin ang umano'y salaysay o video affidavit. Pumunta sa bahay niya si Adrian Bersamin sometime in November last year para buuin yung affidavit containing this information. Bilang proteksyon sa sarili niya, sa tingin niya, no? Dahil kung didiinan siya na involved siya sa kickbacks and corruption, ay ipapakita niya dahil na utos ito ng Pangulo. That was the objective. Pero aminado si Tino, hearsay o sabi-sabi lang ang lahat ng kanyang revelasyon. Pinakita lang sa akin, wala naman ako doon. No? So, now, may hearsay pero may bahagi rin na may physical evidence. Pero nang matanong si Tino bakit hindi nila ito isinama sa impeachment laban sa Pangulo lalo kung direkta nitong isasangkot si PBBM, sagot ni Tino, atras abante raw si Leviste. Malinaw naman sa akin na meron siyempreng sariling agenda itong si Congressman Leviste. No? So, everyone knows about his issues with yung kanyang solar companies, di ba, na under scrutiny ngayon ng Department of Energy. According to him, he would rather na kusang ilabas ni Adrian ito rather than siya ang maglabas. Tingin ni House Committee on Public Accounts Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, isa lang ang makapagpapatunay at makasasagot kung totoo nga ba ang komunikasyon at kung tumanggap nga ba ng kickbacks ang Pangulo. Wala raw iba kundi si Bersamin mismo. Unless Undersecretary Bersamin confirms the conversations, the files, it has no probative value, it has no evidentiary value. Ito po ay essentially parang propaganda lang. At sabi-sabi nung pong mga nagsasalita. Ang Malacanang tumanggi ng sagutin ng mga paratang laban sa Pangulo. Nakita niyo na po ba yung communication? Sinasabi niya pong nandito na yung pera. And then Nakita niyo na po ba? Replied. Nakita niyo na po ba? Sa mga balita po, sinabi po na... So, wala pa rin po kami nakita. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.